Pag-usapan naman natin ngayon mga boss itong paggawa ng isometric drawing, no, dito sa AutoCAD, no. Isa sa mga halimbawa ng paggawa ng isometric drawing mga boss, no, itong nakikita natin ito na parang 3-dimensional drawing siya, no. Pero isometric lang ito mga boss, no. At isa ring halimbawa yung mga piping, no. Yan yung mga halimbawa sa isometric drawing, no. Step by step na pag-uusapan natin dito yung isometric drawing na yan, no. Merong isang command mga boss dito sa AutoCAD, etong snap, no. Itatype lang natin yung snap command and then enter. Kung mapapansin nyo, may option dito na style, no. Click natin yung style and then meron dito isometric, ito, no. So dito sa isometric, i-click lang natin, merong spacing na sinasabi, i-enter nyo lang. Yung spacing kasi na yan, lalabas yan, lagi siyang tumatalon, no? So enter lang uli natin para yung snap, i-off natin yung spacing na yon, no? I-off natin, no? Para hindi sagabal pag nagdo-drawing tayo, no? Ng isometric. So ngayon kung makikita natin yung crosshair pointer natin mga boss, no? Iba na siya, no? Naka-isometric na siya, no? Then kung gusto nating mag-drawing nito, no? Halimbawa magla-line tayo, then enter, click. O kung gusto nating i-change, no, yung direction ng pointer natin, press lang natin yung F5. Ayan na mga boss, no? Makikita natin nagbago na siya, no? Halimbawa maglalagay ako ng 5 meters dito, then enter. Tapos papunta rito 3 meters, enter. Papunta ron na 5 uli, enter. Then i-close ko lang. Ngayon kung gusto kong magbago naman siya, ipe-press ko uli yung F5, no? So kung mapapansin nyo, pag babaguhin natin yung crosshair pointer natin, no, yung direction niya, i-press lang natin yung F5, no? Halimbawa gusto kong mag-type dito ng 3, papanik siya, no? Tapos kung gusto nyong palitan mga boss, no, meron namang undo rito, ayun, no? Pag nagkamali kayo, wag nyong cancel yung command, no? So halimbawa 2, enter, papunta rito, 5 uli, enter, pababa, click. Tapos kung gusto nating baguhin, no, yung direction, no, ng pointer natin, F5 lang uli, no? So halimbawa 3 o 2, tapos click ko lang dito, F5 o 5, tapos click, tapos F5 uli para magbago. So ganun lang kadali mga boss, no, kag gagawa tayo ng isometric drawing, no. Pansin nyo, pag pinipindot nyo yung F5, nagbabago yung direction ng pointer natin, no. So napaka-importanting pinipindot itong F5 dito sa isometric option ng snap, no. So makakagawa tayo ng isometric drawing, no. Halimbawa yung mga tubo, no, line, enter, click. Tapos kung gusto natin papanik yung line, no, F5 uli, eto yon, no. Halimbawa 6 meters, papunta ron 2 meters. Kung gusto natin uling papunta sa kaliwa, o halimbawa 2 meters, papunta sa kaliwa, 4 meters. Kung gusto nating ibang direction, F5 lang uli. Ayan yan, no? So kung mapapansin nyo, no, merong tubo tayong nagagawa, no? Ayan, no? So napakaganda nitong isometric option na ito ng snap command mga boss, no? F5, ito yon, no? Kung napapansin nyo, ito yung karaniwang ginagamit, no, pag gagawa tayo ng mga pipe, no? O yung sa mga tubo, no? Yung mga isometric drawing natin, ito yon, no? So itong isometric drawing na ito mga boss, 2D pa rin ito, no? Kung mapapansin nyo, ito yung floor plan, no? So naka 2D siya. Tapos ito mukha lang siyang 3D, no? Pero naka isometric lang itong mga ito, no? So kung gusto nyong ibalik sa dati mga boss, i-type lang natin uli yung snap, no? Kasi snap yung command. Tapos pindutin nyo lang uli yung style, no? So, tapos dito may dalawang option, isometric at saka standard. O pindutin natin yung standard, no?
Click lang natin yung standard and then enter. So kung pansinin nyo, bumalik sa dati mga boss, no? Yung pinaka crosshair pointer natin. Nasa standard na siya, hindi na siya naka-isometric, no? So ganun lang kadali, no? Pag gusto nyo mag-drawing ng isometric, no? So snap, punta lang kayo dito sa style, tapos pick nyo yung isometric, then enter. So eto yon, no? So naka-isometric na siya. So kung gusto niyo ibalik sa dati, snap, style, tapos sa pindutin niyo lang yung standard option, then enter. O balik sa dati, no? Ang susunod nating pag-uusapang command mga boss, no? Kung dati ang pinag-usapan nating command yung snap, no? Ngayon meron tayong isang importanteng command na pag-uusapan, itong OSNAP naman, no? O itong tinatawag na object snap, no? Kaya lang mga boss, bago pala tayo mag-umpisa sa next topic, no? Huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe, no? Dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, punta na po tayo sa OSNAP command naman, no? O yung object snap, no? So, i-type natin yung OSNAP. Or shortcut command niya is OS, no? Ayun. So, ngayon kung titingnan natin, merong mga endpoint, midpoint, center, at kung ano-ano pa, no? So, napaka-importante mga boss nitong mga option na ito. At wag natin kakalimutang i-on itong object snap mga boss, no? Ito, dapat chine-check natin ito. Ngayon kung yung keyboard nyo walang problema, pwede nyo pindutin yung F3, no, sa keyboard para ma-on and off, no, yung object snap natin. Kasi pag naka-off ito mga boss, no, hindi siya naka-on, okay ko siya. Pag magdo-drawing tayo ng line dito, halimbawa sa endpoint, no, nitong nakikita nating end na ito, no. So hindi siya mag-e-end mga boss, no. Tumatalon-talon, no, yung object snap natin. I-off lang natin. I-snap off. Ayun, tumatalon-talon siya kanina mga boss, no. Ayan yung pag may tumatalon-talon mga boss na nangyayari sa pointer nyo, i-type nyo lang yung snap, tapos pindutin nyo lang yung off, no? Kasi kanina napansin nyo tumatalon-talon, no? In-off ko lang siya para hindi siya gabal, no? Ngayon pag nag-line tayo, ayun, pansinin nyo mga boss, hindi siya nag-e-end, oh. Baguhin ko yung kulay para makita natin mabuti, no? Halimbawa nag-line ako, pindutin natin ito, wala sa endpoint yun mga boss. Kung lalapitan natin, kung pansinin nyo, hindi siya endpoint, o hindi accurate. So, kung malayo, hindi natin ganong mapapansin, na. Ayan, ha. So, drawing tayo ng drawing dito, yung palang ginagawa natin, hindi naman accurate, no? Ayan, na. Kung titingnan natin, isusum natin, ayan, na, hindi siya naka-endpoint. Ayan yung gamit ng object snap, mga boss, no? O yung OSNAP. O, itatype lang natin yung OS. Kailangan i-on natin. Ayan, naka-on ito para accurate yung ginagawa natin. Halimbawa, dito sa endpoint ito, pag mag-line tayo dito, ayan, no? May nagmamagnet na, no? Ayan. So, ibig sabihin, naka-endpoint na yan. Maski na-zoom nyo yan, ayan, no? Naka-endpoint yan. Ayan yung kagandahan ng naka-on yung object snap, no? At pwede nyo rin ganito mga boss, no? Shift tapos right-click sa mouse. Ito rin yun, no? Yung object snap setting, ito yon. Tapos i-on nyo na lang dito, on and off. Ito rin yan, no? So kung ayaw nyo mag-type ng OS, right click, no? Shift nyo muna yung pindutin nyo muna yung shift sa keyboard, tapos right click sa mouse. Ito yon, no? Ito rin yung mga yon, o snap setting. Ayan, no? So i-on nyo lang dito. Ngayon kung gusto nyo makita yung midpoint, i-on nyo yung mga ito, no? Ngayon, maski na naka-on ito mga boss, yung object snap natin, no, naka-on siya. Kung naka-off naman yung endpoint, hindi nyo rin makikita. Hindi nyo rin makikitang lalabas yung endpoint, no? Yung nakikita nyo ito mga boss, nearest yan. So, hindi naka-endpoint yan, no? So, kung isusum nyo siya, ayan, no?
ayan yung nearest, no? Basta tumama lang sa object, no? So, para accurate at lumabas yung endpoint, line, tapos shift and right click sa mouse o snap setting, i-check nyo itong endpoint, no? Okay, o yan, para naka-endpoint siya. Ito yun, lumalabas naman yung endpoint mga boss, oh. Ayun, naka-endpoint yan, no? Ngayon, ganun din dito sa midpoint, no? So, dito, pag nag-line tayo, merong midpoint na lalabas dyan kasi naka-on yung midpoint, no? Pero once na shift and right click tayo sa mouse at naka-off ito, ayun, no? Wala kayong midpoint na makikita, no? Maski na mag-line-line kayo rito, may nakikita kayong nearest. May nakikita kayong endpoint, pero yung midpoint hindi nyo makita. Kaya kung yung midpoint, endpoint, center hindi nyo makita, abay i-set nyo, no? Dito sa shift and right click sa mouse o snap setting. Tapos i-check nyo lang dito or i-on nyo, no? Ayan yung mga yan. Kailangan, napaka-importante na ino-on nyo yung endpoint, midpoint, center, no? Pag may circle tayo. Tapos quadrant, no? Extension, perpendicular, gano'n, no? Nearest, basta tumatama lang. Napaka-importante ng mga ito. Lalo na itong mga ito mga boss, no? Endpoint, midpoint, center, quadrant, tapos perpendicular, maski na itong nearest, no? Kailangan naka-check yung mga ito, no? Then, okay. Ayan yan, no? Yung default naman yan is OS. Default niyan is naka-on naman ito, no? Kaya lang nawawala yung pagkaka-endpoint o pagkaka-on nitong object snap na ito pag napindot nyo yung F3, no? Accidentally napindot nyo yung F3. Kaya pag accidentally napindot nyo yung F3, no? At hindi nyo naman nakalimutan yung command, o type nyo na lang yung OS. O i-on nyo siya, no? Ayan. Ayan yung object snap natin mga boss, no? Okay, yun lang yung naging topic natin ngayon mga boss, no? Yung snap at saka yung object snap command, no? O yung OSnap, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin mga boss, no? Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe, no? Dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.